Okay, so maliban sa indexing, no, pag gusto natin na multiple items ang i-access natin sa isang list, we can use the slice. Okay, list slice. So yung kanina indexing, individual lang yon. So dito naman tinatawag natin siyang slice. Okay? So ibig sabihin, kukuha tayo ng maraming items, i-access natin yung maraming items from a list. Okay, so say for example dito we have squares. Ayan, ang syntax pala niya is ito. So yung pangalan ng list, and then we have open and closing brackets, and within that open and closing brackets we have the starting index hanggang doon sa ending index niya separated with a colon. Okay, so we have here an example. Let's see. So ilagay natin siya doon sa interpreter at para makita natin kung anong ginagawa niya. Okay, encode natin. Ayan. So, pag tinype natin siya, we have squares. Ayan. So, yun yung laman. Tignan natin kung ano yung laman ng squares. Okay, so yun yung laman niya. 0, 1, 4, 9, and so on. Ngayon, subukan nating mag-access ng mga items dito using slicing. So, we have here an example, squares 2, 6. So, yung squares, mag-access tayo ng items from the variable squares or list na squares. Okay? From 2, index 2 to index 6. Tignan natin kung anong mangyayari. Ayan. So, ang in-access niya, mula dun sa index 2, ano yung index 2 natin? We have 4. So, 0, 1, 2. This is index 2. Diba? Index 1, index 0, index 1, index 2. This is index 2. Okay? So, from index 2, mag-end tayo doon sa 6. Okay? So, we have, pero this time, dito sa pangalawang pangalawang input natin, which is 6, mag-start tayo sa 1, hindi tayo mag-start sa 0. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 25. Okay? So, mula dito sa index 2, hanggang dito, yun yung kukunin niyang value. Kaya kung mapapansin ninyo dito sa output natin, ayan, 4, 9, 16, 25. Okay? So, tandaan ninyo, yung pagkakaiba. Itong unang index natin, yung counting niya is nag-start sa 0. So, 0, 1, 2. Okay? So, yun, nakuha yung 4. And then, yung ending index natin, ang counting niya magsisimula sa 1. 1, 2, 2, 3, yan, 4, 5, 6. So, ito yung pang-anim. So, mula doon sa index 2 na yon, yan, index 2, and then, pupunta tayo doon sa index 6 na yan. So, 4 to 25. Ayan. So, ito yung kinuha niya. So, yun yung indexing. So, tignan pa natin yung iba pang indexing. Okay? Pwede rin na kung gusto nating mag-start sa pinakauna, okay, pwede nating i-leave yun na blank. Okay, so kagaya nito. Say for example, tanggalin natin yung 2. Ang mangyayari dyan, pag walang nakalagay na index, ibig sabihin mag-start siya dun sa pinakaumpisa. Okay? So, let's press enter kung ano mangyayari. Ayan. So, nag-start siya sa pinakaumpisa hanggang sa index 6. Remember, again, itong pangalawang index natin, dito ay mag-start ang counting niya from 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yun yung kinuha niya. Okay? From the beginning up to the index 6, sabi niya. Okay? And then we have squares. Let's try the other one. Paano pagbaliktad, no? Mula dun sa index 4, let's say index 4, up to the last item. Ganyan naman siya. Okay? Index 4 to last item. Ayan. So, mula dun sa index 4, so 0, 1, 2, 3, 4. Nag-start siya dito sa 16. Mula dyan sa index 4, hanggang dun sa, dahil walang nakalagay, up to the last item, which is 81. So, kaya kinuha niya from 16 hanggang dun sa 81. Okay? So, ano pa yung mga pwede nating gawin dyan? Okay, so, taas natin para makita natin. Ayan, ano ulit yung, ayan. So, say yung ano yun, squares.
tingnan natin. Yan. So, yan yung value ng squares natin, no? Ayan. Okay. So, maliban doon, meron din tayong, pwede rin tayo mag-indicate ng intervals. Okay? Okay, so ito, kagaya nito. List slices can also have a third number. This number indicates the interval of index between values in the slice. The syntax is, yan, start index, end index, at saka yung interval niya. Okay? So, kagaya nito. Tingnan muna natin ito. So, pwede natin gawin ito squares. So, pag walang nakalagay, of course, kukunin niya lahat all. Ibig sabihin, all. Kukunin niya lahat yan. Okay? Paano pag gusto nating lagyan ng interval? So, every other item. So, mag-start siya dito. Every other item. No? Ano kayang pwede nating gawin kung every other item? So, pwede tayong magdagdag ng additional na yan. So, every other item yung kinuha niya. So, mayroon siyang interval na 2. So, ibig sabihin, maglalampas siya, magka-count siya ng 2. So, starting dito, magbibilang siya ng dalawa. 1, 2, kinuha niya yung 4. 1, 2, kinuha niya yung 16. 1, 2, kinuha niya yung 36. 1, 2, kinuha niya yung 64. 1, wala na ang kasunod. So, hanggang doon na siya. So, we have 0, 4, 16, 36, and 64. Okay, so ito yung interval. Let's try kung what if 5? Ayan, pag 5. So, syempre, 5 din yung interval. 1, kinuha niya yun, no? O, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kinuha niya yung 25. 1, 2, 3, 4. Wala nang pang 5. So, hanggang doon na lang siya. Okay? So, yun yung nakuha niya. Another one. Yeah, sige. You can experiment, no? Experiment ninyo para makita ninyo. Lagay lang ninyo yung mga numbers kung ano yung gusto niyo. So, for example, mag-start tayo dun sa second na kwan. Second na tawag natin dito. Second na item. Ayan. Pwede nating ilagay na ganyan. Second na item. Tapos magbibilang siya ng interval niya ay 3. Yan. Okay? Hanggang dun sa last part. Yan. So, 4, 25, 64. Ibig sabihin nito, mula dun sa index 2 hanggang dun sa dulo, ano, kukunin niya yung by interval ng 3. Okay? So, we have here the index 2. Asan yung index 2? Yun yung index 2, yung 4. Diba? Hanggang dito sa last, kukunin niya. Pero may interval na 3. So, we have 4, 1, 2, 3, ayun, 25, 1, 2, 3, ayun, and 64. So, we have 4, 25, and 64. Kaya, yun yung lumabas doon. Okay? And, ano pa? Ayun. So, that is the interval. Okay? Pwede rin tayo magkaroon ng negative doon sa natin, sa slice. No? Negative numbers. Ibig sabihin naman, ang counting nito ay mula doon sa last, papunta doon sa first. So, tignan natin kung anong mangyayari dito. Or, mula dun sa last, no, pabaliktad yung counting niya. Pabaliktad yung counting. Okay? So, pag ganun, tignan natin dito sa example. Okay, so, say for example, we have 3. Okay, and then we have negative 1. Tignan natin yung result. So, 3. So, saan yung 3? 0, 1, 2, 3. So, we have here 3. Okay? Hanggang doon. Dito siya mag-start. Pero ang counting niya ay negative 1. So, ibig sabihin, doon sa dulo, magbabawas tayo ng isa doon, negative 1. So, hanggang dito lang siya. Okay? Ay, ibig sabihin ng negative 1 dyan, ay, pwede natin sabihin na second to the last. No? Pag sinabi natin negative 1, hanggang doon sa second to the last. Okay? And, try natin. Pag third to the last, tingnan natin. Pwede natin lagay na 2. Kung gusto natin hanggang third to the last. Ayun, so hanggang 49 lang yung kinuha niya. Okay? So, yun yung negative numbers. Okay? So, that is the slicing. Tingnan natin kung meron pang mga kasunod. Okay. We're going to talk about this more on our next video. Okay? So that ends for the slicing. Okay? We will have more examples in our next video.